DJ Eric Ela Name. pegou palha de shortinho pra exibir o bum 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 bum. Ela pegou palha de shortinho pra exibir o bum 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 bum. Ela pegou palha de shortinho pra exibir o afternoon, meron po tayong mga bago gawang kalan ngayon. Ito, marami-rami po ito. Ito po yung ating kalan na may automatic fuel dispenser po. Ito na yung mga kalan natin, made in Divisoria, Bontoc. Itong ating mga kalan po ay gaya po ng dati. Meron po itong automatic fuel dispenser po. Ito po, medyo dumami po yung nagpagawa sa akin. Marami po tayong order ngayon. Ito po yung ating mga burner, nozzle burner ay nag-revive po tayo ng nozzle burner kasi po marami pong nag-request na ganito kasi mas mainit ito kasi may buga ito na apoy na mas malakas doon sa dati kong ginawa na may sombrero. Kasi marami pong nag-request ng ganito, kaya ito po ginawa natin. Ito po yung ating galan po medyo nirevise ko rin po ito. Dati kasi yung imbudo ko dito medyo may diferensya po kasi ito po yung daluyan ng langis. Yan po. Malayo doon sa sa chamber niya. Kaya ginawa ko, mas dinikit ko ito sa chamber niya. Ito po yung daanan ng chamber ng langis ito po. So medyo mas maganda rin naman ang nangyari kasi nga mas malapit siya dito sa chamber, yung imbudo. So kung tumatagilid siya, ngayon nakatagilid siyang ganon, hindi siya gaanong natatapon dito. O kaya papunta na pagano naman, hindi siya natatapon kung nakatagilid. Kaya effective itong gamitin kasi malapit lang yung niya, daluyan ng langis. Ito yung gawa ko na automatic fuel dispenser, gaya pa rin ng dati. Ito yun, wala akong binago sa aking ginawang fuel dispenser kasi effective siya. So ito ngayon mas naging effective kasi mas malapit na siya sa chamber, yung pinaka-imbudo niya. So pagtaob mo na ganyan, tuloy-tuloy na yung daloy niya doon. At pagdating ng napupuno na yung chamber dito sa pinaka coupling niya, labi ng coupling niya, hihinto na siya. Kasi yung dating function yan, ganun pa rin. Pag nasarhan yung isang butas, daanan ng hangin, hindi na siya magpapatak. So ganun pa rin yung dati. At ang dagdag ko rin dito, para siguradong pantay yung kanyang kalan, meron din tayong dinagdag na leveler. Ito po, pagkay nakalabel po yan, sigurado yung ating kalan pantay na pantay. Meron na tayong titingnan kung pantay ba yung ating kalan kasi ito yung mga kalan ko, may mga label na yan dyan. Ayan lahat yan meron yan.
nilagyan ko. Kasi para yung mga gumagamit ng aking kalan, dito na sila bumabase sa leveler. Ito po yun. Ayan po. Kaya mas maganda na yung mga gawang kalan natin ngayon kasi mas madali nang gamitin. Madali nang ipantay. Saka yung pinaka number 1 dito sa kalan ko, wala na siyang gripo. Kagaya ng dating gawa ko na may gripo. So ito yung mga gawa kong kalan. Compact pa rin po. Wala akong binago sa sukat. Titingnan nyo, ganun pa rin yung mga dati kong gawa, oh. Ayan. Yan pa rin yan. Wala akong binago dyan. Ang binago ko lang dyan sa forma, walang binago sa forma. Ang inano ko lang dyan, binago yung kanyang system ng daluyan ng langis. Yun ang binago ko. Ito po. Taka mas maganda ito ngayon kung ikumpara sa dati. Parang na-perfect na natin tong kalan na to. So ayan po. Dati yung imbudo kasi dati nakaganyan yan, baligtad. Ngayon nakaganyan na siya. Ayan. Kaya pagka naglagay, may salang ka na, madali mo nang hugutin na paganyan. Okay. Tapos maglalagay ka ng langis dyan. Magdadagdag ka. Tapos ibabalik mo yan dati dyan. Kaganyan. Oh. Ayan, tuloy-tuloy na yung langis niya. Wala nang gripo. So, wala na rin yung patak-patak yan. Yan ang kagandahan ng kalan na ito. So, good luck po sa mga gumagawa ng kalan dyan. Sana may dagdag tayong kaalaman dito sa kalan na to. At ito pa, meron pa pala akong dagdag. Meron tayong mga giveaway sa mga kalan ko. Ito, panghalukay ng ano. Ayan, may takip. Tapos ito, may pang ano tayo ng mga uling-uling dyan. Ito, gawa ko, libre din to. Lahat yan, meron yan. Ito pa, oh. Lahat yan. Kompleto na yan. Tapos may takip tayo. Lahat yan, may takip yan, oh. Para pag pinatay mo yung kalan at nag-aapoy pa, pwede mo nang patayin dito sa takip. Ayan. Okay. So, mabuhay. Maraming salamat. God bless you all. So, testing tayo ng isa. Ito na po yung langis niya. Na po yung kanyang hawakan at itaob na rin natin dito. Okay. Yan po yung kalan. Ito po yung kanyang libilir. Nakita niyo yung libilir niya. Medyo may diferensya lang ito pinatungan ko. Ayan na po. Kita niyo naman ang ating video. Medyo maganda yung apoy natin ng aming mga nirevive na burner. Yung dati kong burner yan na 8 ang butas sa ibabaw.
magsasaing po tayo dito. Hindi po tumutulo yung pinagkalangis. Medyo napaganda po yung travel time kasi ng ano, yung travel nung langis mula sa Gripo mula sa Imbudo punta mula sa fuel dispenser natin, medyo malapit lang siya dito sa chamber. Yan po. Ito po yung ating fuel dispenser po. Ito po, nakikita nyo. Pero pag nakalublob yan dyan, hindi na yan papatak. Kasi nga, nakalublob na rin yung daan, daluyan ng hangin. Hinaan lang natin kasi kumukulo na yung sinaing natin. Luto na ating kanin. Patayin na po natin. Ganito lang po ang pagpatay ng kalan. Okay, dapat naka-off ito. At meron tayong takip. Ito po, ganito lang ang pagpatay ng ating kalan, no? Okay. Patay na. Dahil lang dito sa takip na ito.